Kina Ricky nga ang bola nang magsimula na ang huling 10 minuto ng kanilang laro sa kanubing 1 court. Pinagpahinga na rin nga nila si Romeo at si Kim Viray ang ipinasok. Isa pa, maganda rin daw na may matangkad na nagdag sa kanilang lineup. Si Kim nga ang napunta sa power forward position na kinangiti ni Dison. Pasensyahan na Toy, hindi ka pagbibigyan ng kuya pogi mo. Mahinang wika nga ni Larry rito nang tumabi na siya rito. Simpleng ngiti naman ang tugon ni Kim na makikitang tinilian pa ng ilang mga kadalagahan sa court. No problem kuya. Muntin tugon nga rin ni Kim na mabilis na tinalikuran si Larry sa may gilid. Itinaas nga nito ang kanyang kamay para makita ng kanyang kuya Ricky. Napangiti naman si Ricky na makita ang pwestuhan ni Kim. Isa nga si Viray sa nakita niyang may malaking potensyal noon sa sisa. At tama nga siya sa bagay na iyon dahil naging offensive weapon din ito ng Flamers sa paglipas ng isang taon. Sinambot nga ni Kim ang bola at isang mabilis na hakbang pauna at paharap sa basket na talon ang mabilis niyang ginawa. Mas matangkad din ito kay Dison kung kaya't mula sa spacing na kanyang nagawa ay napaka-imposible na rin daw na mabutaan siya ng kanyang bantay. Isang semi-fade away jump shot ang kanyang ginawa. Pumasok ang panimulang play na iyon ni Kim Viray at si Maki at Reynolds nga ay napaseryoso sa galawang iyon ng bagong pasok na manlalarong iyon. Mala Kevin Durant pala ang batang ito. Sabi nga ni Maki sa sarili nang mapatingin sa tumatakbong si Kim Viray. Hindi na ako magtataka kung bakit biglang lakas ng sisa sa pag-alis ko. Si Maki naman na nagdala ng bola at makikita nga ang pag-iingat niya dahil si Baron Cimarron ang kanyang defender. Nakikita nga rin niya ang pagngisi nito sa kanya at ito ang kanyang gusto. Mabilis nga niyang inatake ito at sa paglampas niya rito ay napatras siya sa biglaang paglitaw ni Mendez. Muntik na akong magawan. Pasa, sabi naman ni Romel na nalibre dahil sa ginawa ni Ricky. Pero hindi ito ipinasa ni Maki bagkus ay umatras ito pabalik sa labas ng arko. Si Ricky naman ay agad na nakabalik sa kanyang katapat na si Romel. Buwaya. Wika ni Romel na hindi naman pinansin ni Maki na binigla naman ng isang step back jumper si Baron Cimarron na sinubukan pang butaan ng kanyang fade away shot na iyon. Napangiti na lang si Maki Romero nang haliti ng bola ang net. Pumasok ang kanyang mid-range shot at inilingan pa niya si Cimarron habang papaatras na lumalayo mula rito. Napatingin nga rin siya sa nagre-reklamong si Romel sa kabilang tabi. Required pa bang ipasa sa iyo? Kita mo naman, pasok ang tira ko. Sabi nga ni Maki at si Ricky nga ay natatawa na lang sa nangyari. Hindi raw niya ma-imagine ang mangyayari kung si Maki at Romel ay nagpang-abot daw sa Sisa Flamers. Maririnig nga rin muli ang pagbawi ng cheer ng mga posta kina Maki, pero hindi naman nagpadaig ang para sa kabilang panig. Makikita nga muli ang pagposte ni Kim Viray kay Dison kaso napangisi si Larry dahil hindi na raw niya hahayaang maulit ang nangyari kanina. Binigla nga niya ng atras si Viray at pinwestuhan ito sa harapan upang hindi mapasahan. Akala mo nautakan mo na ako? Wika nga ni Larry sa napaseryosong si Kim. Ang lakas ni kuya, hindi ko mapalis. Sabi nga ni Kim sa sarili. Si Baron naman ay sinusubukang takasan si Maki pero hindi niya magawa. Si Ricky naman ay maingat na pinapatalbog ang bola dahil parang ang seryoso rin ni Romel na kanyang katapat. Parang isang pagkakamali lang niya ay mawawala sa kanya ang possession. Kailangan ko ng screen sa pagkakataong ito. Wika nga ni Ricky sa sarili at agad nga niyang tiningnan si Jin. Paglapit nga ni Makatangay ay agad siyang tumakbo papunta rito pero nagulat siya nang nasa likuran na rin niya si Reynolds Martinez. Iniwan ito si Reynan at napaseryos Ricky ng isang double team defense mula rito at kay Rodel ang kaniyang nakuha. Agresibo ang dalawang bantay niya na naging dahilan upang siya ay mapatras. Binabaan naman ni Mendez ang kanyang dribbling at tumalikod sa dalawa. Kaso lalo itong lumalapit sa kanya kung kaya't agad niyang hinanap ang kanyang kuya Reynan. Nakita niya si Reynan at agad siyang tumalo ng mataas para ipasa rito ang bola. Kaso paparating pa lang ito roon ay bigla namang lumitaw si Romel Alfante na nagawang ma-intercept ang pasa ni Mendez. Ako naman, sabi nga ni Romel na mabilis na itinawid ang bola sa gitna.
Nasa likuran na nga rin niya si Baron Cimeron na hindi raw hahayaan na makapuntos ito. Tumalon nga si Romel palapit sa basket at isang layup ang kanyang pinakawalan. Si Baron naman ay napangisi at tinalon niyon para hulihin sa board ang bola. Ngunit biglang ibinaba ni Romel ang bolang hawak niya habang nasa ere. Hindi siya nagpakawala ng layup at dito na nga napaseryoso ang mga manonood nang mula sa likuran ng dalawa ay lumitaw si Larry Dizon nang ngiting-ngiti pagkasambot ng bola mula sa no-look pass ni Alfante. Parang dati lang sa sisa. Wika nga ni Larry Dizon sa sarili at doon na nga siya tumalon para idaktak ang bola. Nayanig ang board at ang mga manonood ay natulala sa play na iyon. Hindi sila makapaniwala na makakapanood sila ng ganitong klaseng laro rito sa kanilang barangay court. Paglapag nga ni Larry Dizon ay bumigla ito ng sayaw at si Romel nga ay nagdilim ang paningin. Ang mga pumusta sa Team Maki ay napatalon at napacheer ng malakas dahil sa ganda ng play na kanilang nasaksihan. Napatawa pa nga sila sa pag-indayog ng puwet ni Dizon matapos itong dumakdak. Si Baron naman ay napailing na lang dahil nautakan siya ni Romel Alfante. "Kuya Baron, ang bola!" Bulalas naman ni Mendez na kinaseryoso ni Maki na napatingin kina Larry at Romel. "Bumalik na kayong dalawa rito." Sigaw nga ni Romel at ang bola ay mabilis na lumampas sa gitna ng court na ikinaalarma ng Team Maki. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at mabilis na tumalon para magpakawala ng isang press. Wala iyan. Bulalas nga kaagad ni Rodel na nakatalo na para butaan si Mendez habang nasa ere. Hindi pa rin nagbabago si Rodel. Mabilis pa rin siyang mag-respond sa mga biglaang play kaso wika naman ni Ricky sa sarili. At doon nga ay walang alinlangan niyang pinakawalan ng bola gamit pa rin ang kaliwang kamay bilang shooting hand. Paglapag nga ni Mendez ay bumagsak din sa kanyang pwesto si Rodel Salameda na naging dahilan upang ang referee ay mapatawag ng foul. At ang buong kanubing one court ay napatulala ng lamunin ng basket ang bola. Walang hiya. Nasabi nga ni Maki na napatingin na lang sa nakaupong si Mendez. Basket counted. Bulalas ni konsehal at doon na rin napasigaw si Mendez dahil sa tuwa. Yes! Si Rodel naman ay napangiti na lang nang itayo si Ricky. Pagaling ka pa ng pagaling ah. Parang hindi ka natigil sa paglalaro ah. Wika nga ni Rodel na nakaramdam din ng kabog sa dibdib nang gawin ni Mendez iyon sa kaniyang harapan. Tsamba lang pre. Masayang wika naman ni Ricky na naglakad na nga papunta sa bonus area. Napatawa naman si Rodel nang marinig iyon at napapalo na lang siya sa puwetan ni Ricky nang lumakad ito. Naipasok pa nga ni Ricky ang free throw at isang tagumpay na 4-point play ang kanyang nagawa na naging dahilan upang mapababa niya sa dalawa ang lamang ng kalaban. Si Maki naman ay makikitang pinagsasabihan sina Dizon at Romel na huwag tagalan ang celebrations kapag nakakagawa ng magandang play. Ang KJ mo naman, banat naman ni Larry. Ganyan talaga si Silent Mamba. Dagdag naman ni Romel at si Maki nga ay napakuyom na lang ng kamao sa sinabi ng dalawa. Bahala kayong dalawa. Rodel, sa akin mo lang ipasa ang bola. Sabi na nga lang ni Maki at tumango naman ang natatawang si Salameda. Mabuti na lang talaga at wala na si Maki noong dumating itong sina Romel at Larry sa team. Pero what if nga kung nangyari yun? Siguradong araw-araw na magulo ang team kung nagkataon. Nasabi na nga lang ni Rodel sa kanyang sarili nang ipasa na niya ang bola kay Maki mula sa labas ng court. Ikaw Kuya Kier, hindi mo ba gustong maglaro? Tanong naman nga ni Romeo Baltasar sa katabi niyang si Kunanan. Masaya na akong mapanood sila. Nakangiti namang wika ni Kier. Kahit pa sabihin gustong gusto niya ang basketball, ay pinili na lang niya ang kanyang asawa. Naging maselan kasi ang pagbubuntis ng kanyang asawa sa una nilang anak, kung kaya't naging family man siya. Hindi naman niya tinalikuran ng basketball, mas itinuon lang niya ang kanyang oras sa kanyang asawa at anak. Kung ano man ang nangyari ay wala raw siyang pagsisisi dahil nasa puso pa rin naman niya ang basketball. Hindi nga lang kagaya ng mga napapanood niya ngayon sa loob ng court. Kaya ko pang maglaro, pero kung makikita mo naman kung paano maglaro mga iyan, sigurado akong pagtatawanan lang ako ni Romel at Larry. Alam mo naman ang dalawang iyan, mga siraulo. Napatawa na nga lang si Kier at ganoon din ang mga kasama niyang sina Troy, Marco at Benjo.
Kaya siguro wala pang mga syota ang dalawang iyan. Banat nga ni Benjo na napatawa na lang din habang masayang pinapanood ang kanilang mga kasamahan sa loob ng court. 31-33 ang score at habang pinapatalbog nga ni Maki ang bola ay nasa harapan naman niya si Baron na ayaw siyang palusutin. Nakita nga rin ni Maki ang pagseryoso sa mata ni Mendez na malapit lang sa pwesto niya. Mukhang may binabalak daw ito. Lumayo kayo sa akin, sabi nga ni Maki na ikinaseryoso ni Baron si Meron. Ay so game, wika ni Baron na pahanda sa gagawin ni Maki. Buwaya, bulalas nga kagad ni Romel na sinunod naman ang gusto ni Romero. Napangiti na nga si Maki at dito na nga niya pinatalbog ng mabilis ang bola. Umatake na siya pakaliwa at sa kanan naman niya pumunta si Baron. Mali, wika ni si Meron na mabilis na humabol. Kaso sa kabilang direksyon naman gumalaw si Maki na ikina-cheer ng mga manonood. Hindi ko mahuli, mahinang wika ni Baron at napakuyom siya dahil hindi pa rin umaatake si Maki. Mayabang, bulalas na nga lang niya at ngiti naman ang tugon ni Romero na bumigla ng yuko at isang biglaang hakbang pauna ang ginawa nito na kinaseryoso ni Ricky. Nilampasan ni Maki si Baron gamit ang duck in move. Hindi pwede, bulalas naman ni Baron na hinabol pa rin si Maki kaso napadiretso siya nang bumigla ng hinto si Romero. Woo! Ito ang maririnig mula sa crowd dahil sa smooth na galaw na pinamalas ni Maki Romero. Sorry Baron, pero hindi mo pa rin ako kaya, wika ni Maki. Pero kumuyom ng kamao si Baron at hindi pa rin sumuko. Tumalo ng todo si Baron at isang tao lang ang naalala niya sa ganitong mentality sa pagdepensa, si Ricky Mendez. Napaseryoso naman nga si Maki sa taas ng talon ni Baron at habang nasa ere nga siya ay bigla siyang nagkaroon ng alinlangan sa kanyang pagpapakawala ng bola. Rebound! Bulalas agad ni Romero na mabilis namang sinandala ni Baron na makikita ang pangisi dahil lang mintis ang tira ng sinasabing best player ng OMPL ngayong taon. Ang nagawa rin niyang iyon ang nagpalakas sa kanyang kumpiyansa at mula nga sa ilalim ng basket ay makikita ang pag-rebound ni Makatangay sa bola nang sabayan nilang i-box out ni Kimbiray si Rodel Salameda. Ang bulok mo Romero, bulalas ni Romel at si Maki ay napakuyom ng marinig iyon. Tama na iyan, depensa na. Si Mendez, tinakasan tayo. Bulalas naman ni Martinez at ang bola nga ay ibinato agad ni Jin Makatangay sa side nila. Sinambot nga ito ni Mendez at doon na nga nagwala ang mga manonood. Sugod Ricky, sigaw ni Baron at tumango naman si Ricky. Nalinti ka na, bakit ang bulok ng lineup namin? Sabi nga ni Maki na walang nagawa kundi ang panoorin ang pagbitaw ni Ricky ng libreng layup. Doon na nga nagwala ang mga pumusta sa Team Mendez dahil sa wakas, tabla na raw ang score. All 33 at mabilis na tumakbo si Baron kay Mendez at masayang binigyan ito ng high five. Kailan pa naging ganyang kasaya si Kuya Baron sa paglalaro ng basketball? Naitanong na nga lang ni Trey na hindi makapaniwala sa ginagawa ng kanyang Kuya Baron ngayon. Kapag kalaro niya si Ricky, masaya namang tugon ni Martin. Napatawa pa nga siya nang makitang nagbabangayan ng tatlong itlog sa team ni Maki. Si Maki, si Larry at si Romel. Walang hiya, bakit ba kasi nagkampihan ang tatlong ito? Natatawang tanong na nga lang ni Reynolds at si Rodel nga ay napatawa na lang. Ang importante ngayon sa akin ay ang makita silang ganito. Masaya, napakasaya. Sabi naman ni Salameda na napatingin din sa kabilang team at lalo siyang napangiti. Sulit na sulit daw ang kanyang pag-uwi rito sa Mindoro. Ito nga ang masayang basketball na na-miss niya. Sa kasamaang palad ay natalo ang team ni Maki dahil kahit pa may perang pusta sila ay nanguna pa rin ang buwayahan sa pagitan ni Romero, Alfante at Dison. Habang kumukubra nga ng panalo si Ricky ay makikita naman ang tatlo na nasa loob ng court at nakikipaglaban sa isa't isa. 1-on-1 pero tatlo silang nag-aagawan sa bola. Tawang-tawa na nga lang si Kier habang kinukuhanan ng video ang tatlo. Tuwang-tuwa si Kucheri kapag nakita niya ito. Sabi na nga lang ni Kunanan, wala nga sa Kalapan si Kucherik dahil sa Maynila ito magpapasko dahil may family reunion sila roon. Parang mga bata ang tatlong iyon ah.
Nasabi na nga lang ni Baron habang umiinom ng tubig. Ganyan ka rin naman Kuya Baron. Sabi nga ni Trey na nasa kanyang tabi na masayang nagbibilang ng panalo sa pustahan. Ano? Hindi ako ganyan. Sabi ni Baron at napatawa na lang ang kambal dahil kapag nasa team ng Kalapan sila ay hindi rin daw nito kasundo ang kanilang Kuya Tristan na laging kayabangan sa practice. Si Ricky naman ay napangiti habang hawak ang kanyang perang panalo sa pustahan. Napatingin nga siya sa malayo at napangiti na lang ng pilit. Hindi sana siya makakapaglaro rito dahil masama ang pakaramdam ni Andrea. Nagsusuka raw ito sabi ni Andre pero sinabihan siya ni Andrea na maglaro at huwag daw siyang intindihin dahil baka raw epekto lang iyon ng nakain ito kaninang umaga. Naglakad na nga lang si Ricky sa isang tabi at tinawagan si Andrea para kumustahin ang pakaramdam. Ito ay para mawala ang kanyang alinlangan sa nangyari sa dalaga. Maraming salamat sa mga sumusubaybay ng ating kwento. Chapter 245 na ang sunod. At parang nasa below 100 plus pa ang ating final chapter para sa book 4 ng Kinben. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag ninyong kakalimutang i-like ang ating update kung nagustuhan ninyo at mag-subscribe na rin kayo sa channel kung hindi pa ninyo nakiklik ang subscribe button. Babush!